Maayong gabi, kanatong tanan mga kaigsunan. Welcome once again to our Christian Growth Studies. Kini si Pastor Lloyd. O salamat sa inyong makanunayon nga paglantaw o pagpamati sa atong broadcast sa matag Miyerkules. Ilabi na ni atong pagtuon sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Mapasalamaton kita sa Ginoo mga kaigsunan nga taliwala nga dili tuod kita magakatigom physically sama sa atong naandan mga kaigsunan apan magapadayon o nagapadayon gihapon ang atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. It may be in this platform in social media, but we thank the Lord that the Word of God will continue to be taught mga kaigsunan. The Word of God padayon nga atong matun-an, madunggan pinaagi ni ini nga platform sa social media. So salamat sa Ginoo mga igsoon sa makausapa among gi panimbaya kamong tanan ining kagabion ug nagtuo ko mga kaigsuonan that when the word of God is being taught and preached mga igsoon mahatod kani kanato sa dugang kaligon o dugang pagsalig sa atong buhi nga Dios nga mao si Kristo Jesus. Ato ni pagasugdan ang atong buluhaton kaning nining gabiuna pinaagi sa mga pagampo. So atong idukot atong mga ulo, ipiyong atong mga mata, mga igsoon, atong dapiton ang presensya sa balang espiritu. Amahan na mo langit nun, dako among pagpasalamat nining kagabion nga imong gihatag kanamo. Salamat Ginoo nga taliwala sa taas nga higayon ug panahon diin kami naa sa mong mga panimalay tungod lagi ni ining community quarantine, Lord. Apan salamat Ginoo nga wala masayang ang among higayon ug among panahon tungod kay bisan namis among mga panimalay amo gyapong gipaningkamutan uban sa imong grasya Lord nga mahimo kaming productive Lord God sa tanang bahin sa among kinabuhi sa among una sa tanan diya sa among spiritual life Lord diin kami nagahatag og higayon uban among pamilya sa pagampo sa pagtuon ug pagbasa sa imong mga pulong diha sab sa among physical life Lord because aduna kami igong panahon Ginoo sa pag-exercise baka Lord o sa pag-buhat sa mga buluhaton sa panimalay. Ug salamat kay Ginoo nga amo usab kaning gigamit nga kahigayunan Lord aron mas mapalig-on pa ang among relasyon sa matag membro sa among pamilya. Ginoong Hesus nining gabiuna among gidapit ang imong presensya ug ang balang espiritu nga magapamuhat nining among pagtulunan o pagtuon sa imong mga pulong karon. Salamat o Dios nga ang balang espiritu may magatudlo kanamo ngadto sa tanang kamatuoran. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan, amo kang saligan ug tugyanan sa tanan dungog himaya. Kung aduna may mga kaigsuonan karon Lord niining gabiuna nga naay gibati silang panglawas or naa Ginoo sa kaluya or may kasamok ang ilang huna-huna, ilang kasing-kasing kung mga pag-ampo Ginoong Hesus nga samtang magapadayon kaning maong programa ug sadayang magapadayon sila sa pagpamati ilang maangkon ng madawat Lord hallelujah ang imong hikap o Dios nga mohatod kanila Lord ngadto sa kalig-on ug kalinaw sa unahon kasing-kasing. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan tanang himaya tanang kadungganan among ipahinungod balik kanimo pinaagi lamang sa gamhanan nga ngalan ni Kristo Jesus among buhi nga Dios ug among manluluwas. Amen ug amen. Amen. May gabi mga kaigsunan sa makausap pa. Sa milabay na to nga mga pagtulunan or pagtuon, I think this is our 4th time already sa atong pagtuon mga kaigsunan Christian Growth Studies. Last 3 weeks mga kaigsunan, we talk about context matters. Unsa ka mahinungdanon ang pagbasa o pagkuha sa context mahitungod sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Tungod kay ang tugo mga kaigsunan nga once we get the original intent meaning of the text mga kaigsunan, hallelujah, ato usab nga mas ma-appreciate pag-ayo ang pagtulunan og the more kitang ma-in love kay Jesus mga igsoon. Amen. Hallelujah. So mahinungdanon kayo na siya. So sa tanan natong mga pagtuon or pagbasa sa pulong sa Ginoo, uban sa grasya sa Dios, atong paningkamutan mga kaigsunan nga atong kuhaon ang original nga context sa maong passage nga atong pagatunan. Kaning pagkuha sa context mga kaigsunan,
sa usa ka passage, dako kayo nig nahimong katabang, dili lang kanako apan sa uban pod nga mga alagad sa Dios mga igsoon, tud kay tinguha na to mga kaigsunan nga matudlo na to ang pulong sa Ginoo sa iyang original nga pagpadayag niini mga igsoon. Munang last time naghisgot ko may tungod ning duha ka pulong exegesis o eisegesis mga kaigsunan. Ang kalainan nilang duha, ang exegesis meaning tugutan nato nga ang pulong sa Ginoo, ang Biblia maoy mo istorya, makipagstorya. Ang munang exegesis, EX means out, meaning we need to let the word of God speak it out. Munang exegesis mga kaigsunan. While ang eisegesis, EIXE-Jesus mga kaigsunan, eisegesis munang atong gipasulod ang atong hunahuna ngadto sa pulong sa Ginoo. Na usahay or dili usahay mga kaigsunan, ang atong hunahuna gyud gitawag ni nga finite mga kaigsunan, dili ni eternal, dili sama sa hunahuna sa Dios. Mga usahay kung ipasulabi nato ang atong kaugaling hunahuna o ni atong ipasulod sa pulong sa Ginoo, malahi ang meaning mga kaigsunan sa pagtulunan or sa pulong sa Dios. Tungod kay nahimo nang na-tainted na nanay bias mga kaigsunan. So ang tinguha nato nining atong pagtuon mao nga makuha nato ang kining original intent meaning or kaning gitawag nga context sa mong passage nga atong pagatun-an. Hallelujah. Kani atong pagtuon karon gabi una mga kaigsunan, mahitod gyapon ni sa atong topic context matters. Pero nining gabi una, maura ni siya og preaching, teaching, wali mga kaigsunan. Unsa man ni sa mga igsuon tungod kay sama singon ko ganina in the beginning determining or getting the context of the passage helps me a lot as a minister of the Word of God. Tungod kay we don't want mga igsuon nga kana bang giingon pa sa mong pastor kapitulo ba bersikulo laway. Gusto nato mga kaigsoon dili ako pero unsay iya nga pagtulunan sa Ginoo maoy matuman. So nining gabi una mga kaigsunan, nagtuot ang mga igsuon that we live in a generation where love is widely accepted but wrongly understood. The love we hear about in popular songs and the love we witness on TV is usually portrayed as a feeling. Muning atong madunggan sa mga kanta mga kaigsunan, metos gugma o mga programa sa TV nga atong madunggan, kasagaran ang ilang pag-portray ba, pag-ekspresar sa gugma, pagbati. Love as it is portrayed in the scriptures, however, is not portrayed as a feeling. Diya sa kasulatan mga kaigsunan, ang pagpadayag sa gugma dili mahitungod sa pagbati. Love may indeed produce feelings, but it is not in itself a feeling. Love as it is revealed in Scripture, in particular in John chapter 15, is always portrayed as a decision. So, munang makita nato sa kalibutan, ang gugma mahitungod sa pagbati. Pero diya sa Biblia mga kaigsunan, usa na kadakong desisyon nga ginabuhat. Daghang mga tao mga kaigsunan nga nagstorya mahitungod sa gugma sa Dios apan sila mismo wala makaila or nakailaw nakasinati sa Dios sa gugma. Ingon pa ni Arthur W. Pink, there are many who talk about the love of God who are total strangers to the God of love. Now, the Bible tells us that God is love in 1 John chapter 4, verse 8. Love is the very nature of God. However, love will not be love until given. Ang gugma, dili mahimong tinud nga gugma, hangtod nga kani ikahatag. So that we will know how great His love for us is, He demonstrated it. Aron nga atong masayran mga kaigsunan, unsa kadako ang iyang gugma nga ni kanato, iyan ning gipadayag, iyang gidemonstrar, gipakita nga ni kanato. So tonight mga kaigsunan, in Ephesians chapter 2, we will discover the characteristic of God's great love and how He expressed it for us. Atong masayran mga kaigsunan, unsa ka ang kinaiya sa dakong gugma sa Dios nga ni kanato, giunsa nini pagpadayag nga ni kanato. Amen. So, let's try mga kaigsunan reading the passage and then reading it
in its context, mga kaigsoon, so that we will arrive, mga kaigsunan, to the original intent, meaning of the passage, mga kaigsoon. Akong gisulti ka ganina sa sinugdanan that knowing the context of the passage helps me a lot as a minister of the Word of God nga magstorya, mga kaigsunan, not on my own, but to speak out what really is in the Word of God. So let's dive into the passage that we are studying tonight. It's in Ephesians chapter 2, verse 1 to 10. It's in the screen, mga kaigsunan. You can read it with me. Let's start from verse 1. As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the Spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also live among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Verse 7, in order that in the coming ages He might show the incomparable riches of His grace, expressed in His kindness to us in Christ Jesus. Verse 8, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Amen. Hallelujah. So, munang passage, mga kaigsunan. Many of us have memorized this passage, especially verse 8 and 9, for it is by grace, through faith, that we have been saved, mga kaigsunan. Hallelujah. But kung ato ning balik-balik og basa ang mga kaigsunan, na mo stand out dinhi nga idea, the big idea, mga kaigsunan, nga mo help kanato to understand the whole context of the passage nga atong ginatun-an. Now, kung balikon nato mga kaigsunan, let me go back in verse, I think it's in verse 5, verse 4, ingon din mga kaigsunan. But because of His great love for us, God who is rich in mercy. Now, makita na to din mga kaigsunan nga, pag-ingon din sa writer, but because of His great love for us. Verse 1 to 3, i-mention niya mga kaigsunan, our conditions before we came to know the Lord Jesus Christ and have Him as our personal Lord and Savior. He mentioned in that verse 1 to verse 3. But in verse 4, there is this, what we call a transition, mga kaigsunan. Ingon din, but because of His great love for us, God, who is rich in mercy. So, makita na itong mga kaigsunan nga the next verses following verse 4, nag-mention ni mga kaigsunan sa mga gibuhat sa Ginoo and how He expressed this great love that was mentioned in verse 4, mga kaigsunan, nga ni kanato. That's why, sa akong pagtuon, mga kaigsuon, ako ning gitaytulan, mga kaigsunan, the characteristic of God's great love. So, muna atong pagatubagon karong gabi una. Let us consider, mga kaigsunan, the characteristic of God's great love and how did He express it ngan He kanato. Now, number one, mga igsoon, atong gibasa, if you read it again and again, ganina na mo stand out nga idea, mga kaigsunan, nga mulid kanato ngadto sa niini nga big nga idea, mga kaigsunan, nga atong pagkatawnan karon, the characteristic of God's great love. Number one, say characteristic sa God's great love. Number one is His love is unconditional. Walay condition. Nganong nakaingon ta na, mga kaigsunan, di ba? In verse 4, ingon na dito nga, but because of God's great love for us, God who is rich in mercy. Oh, ingon din na verse 4, made us alive with Christ
even when we were dead in transgressions. Nganong nakakuha tag idea that one of the characteristic of God's great love for us is that His love is unconditional. It is because, but even when, apan, tungod sa iyang dakong gugma nga ni kanato, ang Dios nga puno sa kaluoy, na gihimo kitang buhi uban kang Kristo, bisan pa sa dihang kita patay tungod sa atong pagkamalapason. Even when we were dead in transgressions. So, alang nako mga kaigsunan, usa des characteristic sa gugma sa Ginoo nga atong makita is that His love is unconditional. Ngano? Tungod kay ingon din na even when we were dead in transgressions. So, to understand His unconditional love, aron masabtan nato ning point number 1, let us first consider who we used to be before Christ came. Aron nga the more na itong ma-appreciate kaning point number 1 about the characteristic of His great love for us, kaning gitawag nga His love is unconditional, ato unang lantawon mga kaigsunan, unsa day ang atong kondisyon sa wala pa kita nakaila o sa wala pa kita diha kang Kristo. Now, let's consider our past condition. In verse 1 to 3, nakita nato dito mga kaigsunan ang atong past condition mga kaigsoon. Ingon din ha, ako na lang enumerate mga kaigsoon, ingon din we used to live in sin. Kinabuhi kita sa sala. Ikaduha mga kaigsunan, we used to obey the devil. Atong ginasunod ang demonyo mga kaigsunan imbes ang Ginoo, because we used to live in sin, we used also to obey the devil. And next is we used to disobey God because we are obeying the devil. Then it also means that we disobey God. Next is we used to follow passionate desires and inclinations of our sinful nature. We are dead spiritually, and because of that, we are subject to God's anger. Now, nauna pa kayo mga kaigsunan, that is who we used to be. Mao kita sa una. And the scariest part there sa atong gi-enumerate mga kaigsunan nga atong past condition is that because of our disobedience and sins, we are subject to God's anger. Nahimo kitang puntiryas kapungot sa Dios. Meaning to say, we deserve punishment. But had it not been for His great love, we could have been consumed by His wrath. But thank God for God's great love for us. Amen ba mga igsoon? Hallelujah. Munang ingon ako gaganina, one of the characteristic, ganun nikaingon ta na, ni-arrive ta niya ng idea because of the big idea nga nang kaganina, but because of God's great love for us. But because of His great love for us, God who is rich in mercy. And then, isunod din ng mga kaigsunan, made us alive in Christ, even when we were dead in our transgressions. So it means to say, mga kaigsoon, nataliwala sa atong past condition, mga kaigsunan, hallelujah, ang gugma sa Ginoo, nahigugma gyapon ang Ginoo nganhi kanato. Now, atong gi-consider mga igsoon our past condition, because knowing our past condition makes us, mga kaigsunan, appreciate this characteristic of God's love, which is unconditional. Now, let's go to the next. Ingon din ingon din mga kaigsunan, na gisulti din from an unknown author, mga kaigsunan. Ingon siya, as people, we are bent towards evil. We are magnetized towards it. Meaning to say, mga kaigsunan, human as we are, sinful as we are, mga kaigsunan, mura batag ka magnet, di ka bira nga mubuhat gyud og dautan. Mingon dinhi, we are bent towards evil, we are magnetized towards it. Meaning to say, mura tabag kawayan, mga kaigsunan, nga nagbalikog na mga igsoon, di na pwede tuyuron. Padulong na gyud sa pagbuhat og
Daotan. Matud pa in Genesis chapter 6 verse 5 in the New King James Version, muning nahitabo mga kaigsunan before the flood, and this is what the Lord said. Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Grabe, no? Ang intent of the thoughts of his heart, ang kasing-kasing sa tao is, ingon din na, was only evil continually. So muna ni mga kaigsunan, this passage, mga kaigsunan, in Genesis chapter 6 verse 5, it was before the flood. So meaning to say, the direction and trend of men's lives were only towards evil, and there was a significant extent of human wickedness. See? Inana day ang atong kahimtang mga kaigsunan. And in Romans chapter 3 verse 10, ingon din ha, as it is written, there is none righteous, no, not one. There is none who understand. There is none who seeks after God. They have all turned aside. They have together become unprofitable. There is none who does good, no, not one. Oo nga, tagsa-tagsa na to, walay mga panginambog mga kaigsunan at tubangan sa Dios tungod kay matud pas kasulatan, there is none righteous, no, not one. All of us mga igsoon have gone astray. There is none who does good, no, not one. So see, kung makita na to mga igsoon, salamat sa characteristic sa gugma sa Ginoo tungod kay ingon na the characteristic of His great love is that His love is unconditional. Unsa insakto mga kaigsunan nga tubag dinhi mga kaigsunan? Nahimo batang makasasala tungod kay nakabuhat tag sala, or gitawag batang makasasala tungod kay nakabuhat tag sala, or mubuhat tag sala tungod kay kita makasasala? Ingon pa ni R.C. Sproul mga kaigsunan, ingon sa dinhi, we are not sinners because we sin. We sin because we are sinners. It is our nature mga kaigsunan nga makasasala kita. Meaning to say, wala ko gitawag nga makasasala tungod kay nakabuhat kog sala, pero nakabuhat kog sala tungod kay akong kinaiya makasasala. Amen. So, mao na kita mga kaigsunan. But, ang nakanindot is that, ingon pa mga kaigsunan, but God in His great love look beyond my faults and love me for who I am. No? Apan ang Dios mga kaigsunan, uban siya dakong gugma, mi lantaw, labaw pa sa tanan natong nabuhat mga kaigsunan. Munang, one of the characteristic nga itong makita ganina in verse 4, 5, and 6, makita na ito mga kaigsunan that God's great love, one of the characteristic is that His great love for us is unconditional. So meaning to say mga igsoon, no matter who you are, no matter what you've done, unsa man kadako kagamay imong sala, dili mabag-o nga ang Dios nahigugma kanimo mga kaigsuunan. So, that was our past condition. But now that we are in Christ, naunsa naman ta mga kaigsuunan? Ingon din na, before that, ingon Ephesians chapter 2, verse 4 to 6, ingon din but because of His great love for us, God who is rich in mercy made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. Now, kinsa naman ay kita karon mga kaigsuunan, our present condition, now that we are in Christ. Verse 4 and 5 nang ingon mga igsuon, that we are made alive with Christ. Himo kitang buhi uban kang Kristo Jesus. Ingon dito sa before ana mga kaigsuon, we are dead in our transgressions. And dili lang kana, but in verse 6 nang that we are raised and seated with Christ in the heavenly realms. Amen. Dalaygon ng Dios. Mao na kita karon mga kaigsuunan. Tungod sa dakong gugma sa Dios, iyang gipadayag kanato unconditionally
We are now made alive with Christ. We are no longer dead in our transgressions, but we are made alive with Christ, and we are raised and seated with Christ in the heavenly realms. Can you say amen to that, mga igsoon? Amen. Dalago ng Diyos. So muna'y pinaka-nindot nga butang, mga kaigsunan, nga atong masayran nga ang gugma day sa Ginoo nga ni kanato is unconditional. Ingon pa ni Rick Warren, mga kaigsunan, usa sa mga pastor and book writer, ingon sa dili, there is nothing you can do that will make God stop loving you. Wow, kanindot, mga kaigsunan, no? There is nothing you can do. Walay imong mabuhat nga makapahunong sa Dios sa paghigugma kanimo. Nakanindot, mga kaigsunan, in Romans chapter 5, wala na ako nabutang din na sa atong text, sa atong screen, but ingon dito that while we were still sinners, Christ died for us. Iyang gipadayag ang iyang gugma ngani kanato. Kasi diyang makasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanato. See? Makita na to, mga kaigsunan, ang kinaiyas ninida kong gugma sa Dios ngani kanato. Nga una, ingon pa, His love is unconditional. So there is nothing you can do that will make God stop loving you. Magpadayon ng Dios nga may gugma kanimo. Amen. Hallelujah. Nindot, mga kaigsunan, no? How did we arrive to that point, mga kaigsunan? Because we have considered to read again and again, and gikuha na to ang the big idea or the context sa mga passage. Now, ngadto ta sa ikaduha nga makita na to nga point, mga kaigsunan. Ingon din mga kaigsunan, verse ingon din His love is unmerited. Second characteristic of His great love for us is that His love is unmerited. What does it mean, mga kaigsoon? Ephesians chapter 2, 5, part of it, and verse 8, mga kaigsunan, ingon ni, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Now, nganong unmerited, mga kaigsunan, tungod kay ingon din this is not from yourselves. Kaning grasya sa Dios, pinagi sa pagtuo nga atong naangkon og nagluwas kanato, dili ni gikan kanato, gasa kini sa Dios, dili sa atong buhat aron walay makapasigarbo kanato, mga igsuon. So, the idea is kani nga klase nga gugma sa Dios is unmerited. Dili nimo paningkamutan aron higugmaon ka sa Ginoo. No, kay ingon ang Bible sa dihang makasasala pagaling ikaw, makasasala pagaling ako, kitantanan, mga kaigsunan. Pero gihigugma na kita sa Dios. Hallelujah. Isn't it amazing, mga kaigsunan, how great is the love of God is for us, mga kaigsuon. His love is unmerited. Dili nato ni matrabahuan aron atong maangkon or atong paningkamutan nga aron atong maangkon. No, but ingon din for it is by grace. Grace means a gift, mga kaigsunan, that you have been saved through faith, and this is not from yourselves. Dili na gikan kanimo, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Amazing kay, mga kaigsunan, tungod kay every time nga ano bitong na ako'y buhaton, like for example, maligo baka, mga kaigsunan, noon sa man, na yung mga mamalandong tas pulong sa Ginoo, mga kaigsunan, nga itong nabasa ba? Munang nakanindot, mga kaigsunan, nga dili ra gyud igo nga magbasa ka. Magbasa, unya mamalandong. Kaya you know what? I can read and read lots of books, mga kaigsunan, pero at the end, posible nga di na ako masabtan unsay akong gibasa tanan, tungod kay wa na ko gi pamalandungan pag-ayo. Mao na nga, importante nga, sila magbasa ta atong pamalandungan. One time, mga kaigsunan, when I was in the CR, mga kaigsunan, niabot to, na malandong ko sa pulong sa Ginoo, ang niabot sa una-una, mga kaigsunan, kining about obedience and blessings. Now, ingon din ang mga kaigsunan, atong idea is, when we obey God, blessings will follow, right? But, is it also applicable in the New Testament?
Because in the Old Testament, mga kaigsunan, Deuteronomy chapter 28, kung ga-obey ka sa tanang kasuguan sa Dios, not turning away from the Lord, from the left to the right, or serving other gods, ingon ang Bible, then the blessings will be on you. But if you disobey the commandments of God and serve other gods, then curses will come on you. So, maingon ta nga, after obedience, there is a blessing. Di ba mga kaigsunan? Ang pangutanan ako mga kaigsunan, is it still applicable in the New Testament? What I'm saying is, insakto ba nang moingon ko mga kaigsunan nga gipanalanginan gid ko sa Ginoo kay kanunay ba gid ko gasimba. Kanunay kong gaampo, kanunay kong gabasa. Insakto ba na mga kaigsunan sa New Testament? Nauna daw pag-ayo mga kaigsunan. Tagantang magpanahon sa pag-una-una. Mura bag, ang ako gyapong obedience maoy makaparelease sa blessing sa Ginoo. Inana ba gyapon mga kaigsunan? Kung inganana atong una-huna mga igsuon, then mura gihapon ang atong concept is about the law. Kaysa law mga kaigsunan, kung mo-obey ta, na ay blessing. If we disobey, na ay cursed. Inana ba gyapon sa New Testament? And if inana nga atong understanding, then unsano to pag-explain nini na ingon for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works. Meaning, dili ni tungod kay buutan ta mo nang gipanalanginan ta sa Dios. Dili tungod kay buutan ta mo nang higugmaon ta sa Dios. Dili tungod kay buutan ta mo nang luwason kita sa Dios. This is not from ourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So, unsa gini insakto mga kaigsunan? Mauna nga kung mungadto ka sa James, mingon gid si James mga kaigsunan, faith without work is dead. Meaning to say mga kaigsunan, in the New Testament, ingon na nini, the way I understand it mga kaigsunan is this. The Lord has blessed me, that's why I will live a life of obedience. Ang Ginoo nagpanalangin na nako, mao nga kaning kinabuhi, akong ikinabuhi sa pagsunod kaniya as my response to the great love of God for me and as a response sa tanang gibuhat sa Dios nga pagpanalangin sa akong kinabuhi. Di ba na kalainan mga kaigsunan? Tungod kay kumaingon ta mga kaigsuon nga, gipanalanginan lagi na si brother no or si sister no. Okay, matinud-anon, manggugis na siya. Kanabang kanunay siya makita sa simbahan, naghangay siya Bible study. So kung yun nga itong una-una mga kaigsunan, may nang butanga, din makaingon ta nga, parehara na gyapon sa law. Tungod kay kung maayo ko, then blessings will come. But I believe mga kaigsunan, nganong like for me mga kaigsunan, gikan man ko sa pagka dili gyud believer mga kaigsuon. Nganong karon nagpadayon ko sa pag-alagad sa Ginoo tungod kay morning response na ko mga kaigsunan sa grasya o sa gugma sa Dios nga iyang gipadayon ninako tungod sa akong mga kanhing binuhatan mga kaigsuon. Abi na kung wala na mahigugma nako mga kaigsuon tungod sa akong mga nabuhat nga mga sala, pero napamanay Dios nga diin may dakong gugma nga ni kanako nga nagpasaylo og nagluwas kanako. Mao nga akong response na mga kaigsunan, mao pagkinabuhi sumala sa iyang kabubuton o pagsunod sa iyang kabubuton. There's a big difference mga kaigsunan kung inana ang atong understanding. Amen? Hallelujah. O murag side bit, murag lahi na ito mga kaigsunan, murag gamay lang ito nga sa itong pagtulunan. But, ingon ako ganina, ikaduha nga characteristic of God's great love for us is that His love is unmerited. Now, there are 4 things about the grace of God, mga kaigsoon. In Ephesians chapter 2, verse 8, makita nato din mga kaigsunan that grace is of God. Ang grasya, iya sa Dios. Amen? Dili ni ato mga kaigsunan. No? Panalitan, baka na moingon ta nga, kung wala palang nako sa gigrasyahan, luoy gigis na siya. No?
Actually, mga kaigsunan, ang grasya, iya ra gyud na i-attribute nato sa Ginoo. Amen. Ikaduha, mga kaigsunan, in Ephesians 2:8, na upat ka butang may tungod sa grasya nga itong makita. Ikaduha is that grace is a gift. Gasa. Kung gasa, meaning wala ni mo na gitarbahuan. Kaya kung gitagaan ka tungod sa imong trabaho, sa may tawag na may igsoon, sweldo. So kani, grace is a gift. Makita nato na sa Ephesians 2:8. Diba? Ikatulo, mga kaigsunan, ang grasya, muhatod nga to sa kaluwasan. Grace leads to salvation. Ingon din na, for it is by grace you have been saved through faith. Luwas kita. Tungkol sa grasya, tungkol sa itong pagtuon, ini maong grasya, mga kaigsunan. Di kang Kristo Jesus. Ikapat, mga kaigsunan, nga butang makita nato din na is that grace is received by faith. Ang grasya atong maangkon, madawat, pinaagi lang sa pagtuo. Dili pinaagi sa atong pagpaningkamot. Dili pinaagi sa atong mga maayong binuhatan. Amen? Munang ingon din ha, it is the gift of God, not from yourself, it is the gift of God, not by works. Grace is received by faith. Muna nga, atong point second point, nagingon mga kaigsunan, balik ko na to, His love is unmerited. Dili ginato ni maangkon pinaagi sa itong mga paningkamot, mga kaigsunan. Pero gigasa ni sa Ginoo nga ni kanato. But we can receive it in faith. Nakoy illustration nga na hunahunaan, mga kaigsunan, about aning grace and then faith. Kaning grace, mga kaigsunan, para ni sa tanang katawhan nga gihanyag sa Ginoo. Ang kaluwasan para sa tanang katawhan. Pero nagpasabot ba na, mga kaigsunan, nga tungod sa grasya o kang kaluwasan para sa tanang katawhan, maluwas na ang tanang tao. Dili, mga kaigsunan. The way I illustrate it, mga kaigsunan, is yung ani. Dini sa church, mga kaigsunan, na Wi-Fi, free Wi-Fi. Dini sa church. Manika dini na free nga Wi-Fi. Pero ang tanan bang nga anhi dini makasulod sa Wi-Fi? Do libre siya? Dili. Ngano man? Tuhod ka na ay ginahanglan og password. Ang kabalo mo, usa lang katao ang nagunit sa password. Muduol ka niya, and siya rin magbutang sa password, mga kaigsunan. So, grace is for all. Salvation is for all. Pero sila nga na password, nga mao ang pagtuo kang Hesus, sila lang ang maka-taste, sila lang ang maka-experience nining mao nga klase sa grasya. So, grace is received by faith. Amen. Hallelujah. Now, let's move on, mga kaigsunan. Now, ingon na, good works don't save us. God's work does. Ang atong mga mayong binuhatan, dili mo'y makaluwas na ito ang maigsuon. Kundili ang buhat ragyod sa Dios. Amen. Klaro kay sa mga kaigsunan, ato na nanggi tuki kaganina, Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. So, dili kay mga atong una-una, mga kaigsunan, nga ang akong pagkamatarong maayong tao mo'y makapalangit nako. Then huna-huna pag-ayo, mga kaigsunan, huna pag-utro. Ano man? Tungod kay sa atong ipambasa kanina, Romans chapter 3 verse 10, there is no one righteous, not even one. All of us have gone astray. Hilayo kita sa Ginoo. Romans 3:23, all have sinned and come short of the glory of God. So good works doesn't save us. God's work does. Amen. Hallelujah. Ingon pa, na isa ka preacher, ingon siya, the only thing that works is the finished work of Christ on the cross. Ang bugtong laging trabaho nga ni lahutay or nahimong epektibo, mao ang natapos nga buhat ni Jesus ngadto sa cross. The only thing that works is the finished work of Christ on the cross. Amen. Hallelujah. Dili ang atong buhat, pero ang buhat ni Jesus. Titus chapter 3 verse 5 nangingon, mga kaigsunan, mga additional verses ni nga mo support sa atong mga gisulti, mga kaigsunan. Ingon din ni, He save us, di ba? Ingon ganina, good work don't save us. God's work does. One of the verses that can support us,
that can support that is Titus chapter 3 verse 5. He saved us not because of the righteous things we had done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Not because of the righteous things we had done. Tumingon din ta, mao ba? So, dili day pinagi sa kong pagkamatarong, dili na lang ko magkabuhig, magkinabuhi pagkamatarong kay luwason man na gyapon ko sa Ginoo. Dili na mao ang punto mga kaigsunan. Ang atong good works, dili mo save kanato. Pero tungod kay save naman ta, sa diyang atong gidawat si Jesus nga atong Ginoo manuluwas, then mubuhat ta og mga maayong buhat. Amen. Dili ang maayong buhat muluwas nato, pero ang atong pagkalinuwas mo'y muhatod nato sa pagbuhat o mga maayong buhat. Dalaygon ng Diyos. Hallelujah. Padayon ta mga igsoon. Ingon din, we are not saved by doing good works, but we are saved to do good works. Naluwas kita mga igsunan, wala kita naluwas pinaagis itong mga maayong binuhatan, apan giluwas kita aron mubuhat og mga maayong buhat. Asa na to mapamatud-an na mga kaigsunan pulong sa Ginoo. Ingon din na mga kaigsunan, Ephesians chapter 2 verse 10. Ingon din na, for we are God's handiwork. Sa lain pang translation, we are God's masterpiece, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. So we are created in Christ Jesus, mga kaigsunan, to do good works. We are not saved by doing good works, but we are saved to do good works. Amen? Kita ba natong kalainan mga kaigsunan? Praise the Lord. Hallelujah. Muna nga, ingon ko ganina, ikaduha nga characteristic of God's great love is that His love is unmerited. Hallelujah. Dili na to pwedeng haguan aron atong maangkon. But gidesisyonan sa Ginoo nga iyang ihatag ni kanato apan madawat nato dili pinagis tong paningkamot apan pinagis tong pagtuo kang Kristo Jesus. Amen. Dalaygon ng Dios. Now let's come to the last and the third characteristic of God's great love. Also in Ephesians chapter 2 mga kaigsunan. Ingon din that His love is unending. Ang iyang gugma walay katapusan. Amen. Kaning virus mga kaigsunan, kaning coronavirus, naani katapusan. Tungod kay nagtuo ko nga ang tanang butang nga may sinugdanan, may katapusan. Pero ang Ginoo mga kaigsunan nga wala sinugdanan, walay katapusan, ingon pa mulungtad hangtod sa hangtod sa kahangturan. Ay ang gugma, usa sa mga kinaiyahan or kinaiya characteristic of God's great love is His love is unending. Ngano nakaingon ta niya na mga kaigsunan? Ephesians 2:6-7 in the NIV nagingon, and God raised us up and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus, in order that in the coming ages, aron nga sa umaabot pang mga katuigan, He might show the incomparable riches of His grace expressed in His kindness towards us in Christ Jesus. So dili lang dayang gugma sa Ginoo mga kaigsuunan, taman lang sa diyang naluwas ka, inuguman na imo-imo na ang tanan. No? Padayon dihay gyapon ang gugma sa Ginoo. His love is unending. Naitulo ka tenses mga kaigsunan, 3 tenses of God's love. Ingon din na mga kaigsunan, you are loved. In the past, gigugma ta sa Ginoo, we are being loved. Karon mga kaigsunan, at the present, we are being loved and will be loved. Meaning, past, present, and future, hallelujah, gigugma gyapon ka sa Ginoo igsoon. Amen? Now, daghan na ito mga kaigsunan, nagunahuna nga, like for example, Kristohanon ka, like ako na lang mga kaigsunan, dili ikaw, ako na lang kay matinud-anon kay ko nagalagad sa Ginoo. But at one point sa akong life, mga kaigsunan, sa akong ministry, nakabuhat kong sayop mga kaigsunan. Would it mean ba mga kaigsunan nga God will stop loving me? No. Nga naman. Balik kita sa Romans chapter 5 mga kaigsunan. While we were still sinners, Christ died for us. He demonstrated His love for us in this, that while we were still sinners, Christ died for us. Now, karon pa kahinuon nga iya natang mga anak, mga igsuon. Nakasala lang ta, di na natin niya higugmaon. Hinuon, disiplinahon ta sa Ginoo. Na konsekwensya sa atong mga
wrong actions mga kaigsunan, but that doesn't mean nga di nakagihigugma sa Ginoo. Amen ba mga kaigsunan? Muna ingon dili, there are 3 tenses of God's love. You are loved, being loved, and will be loved. It speaks of the past, present, and the future. Hallelujah. Igugma ta sa Ginoo. His love is unending. Can you say unending? Hallelujah. Dalago ng Diyos. Hallelujah. Ingon pa ang famous nga verse mga kaigsunan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Muna yung gingon ako kanunay mga kaigsunan, ang everlasting life di ay atong maangkon o atong mabatunan sa dihang buhi pata. Dili kung sa panahon nga wala na tanan ning kalibutan na. Mao nga ako minsay atong Good Friday service mga kaigsunan, salvation is now. Oh, karon dayon, karon na. Ay nagpaugmai. Amen. Tungod gay, ang uban mga tao naguna-una sila nga malangit. Iha ako mahibalo kung asa ko padulong langit o impierno kag patay nako. No. Dili. Kung sa may purpose sa pulong sa Dios mga kaigsunan, nga gihatag nga ni kanato kung di nato masayran, unsay dangatan padulungan ni atong kinabuhi. Diba? Ingon din na, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes, kinsa man ang mo believe kaniya mga kaigsunan, patay o buhi. Buhi. Ingon din na, in Him should not perish but have everlasting life. So ang ato diayong kaluwasan, atong maangkon o atong mabatunan, masayran mga kaigsunan, sa dihang buhi pa kita apan nagtuo kang Hesus. Amen. Hallelujah. Nalay ko ng Diyos. Ingon pa, the thing about God's love, and this is my ending, closing mga kaigsunan. The thing about God's love is, it doesn't come earned. Wala na to ni naangkon tungod sa tong paningkamot atong mayong buhat, binuhatan. There's nothing we can do as humans to increase God's love for us. Wala tayo lain pagbuhaton aron mas higugmaon pa kita pag-ayo sa Dios. Higugmaon gyud nako to si kuano kay mas kanunay siyang gasimba. Nor is there anything we can do to lessen His love for us. Ay, gamay lang nga gugma akong ipadayag, ipakita niya ato kay tapulan man kay di man gaampo, di man gabasa. Dili mga igsoon. Tungod kay kung tanawon to balik ang Bible, Romans chapter 5, God demonstrated His own love for us in it while we were still sinners. Christ died for us. Gugma kita sa Ginoo sa diyang makasala pa kita, labaw na gyud gihapon karon mga kaigsunan. Karon pa kaha nga iya natang mga katawhan mga igsoon. Munang nagtuko mga igsoon nga kaning pandemic, kaning COVID-19, dili ni para sa imo. No. Ngano man dili ni silot ni para nimo mga igsoon. Pero maingon siguro ta nga. Pero ngano man lagi nga makita man it is real man nga ang tibuok kalibutan karon are facing this crisis, and many have died, infected because of this virus. Moingon ko mga kaigsunan, tungod kay mao na ni katumanan sa gisulti ni Jesus nga mahitabo sa katapusang mga adlaw. We are now in the last days. We are now in the last days mga kaigsunan. Pero nakanindot mga igsoon is that maunsa man ang kalibutan, maunsa man ang atong palibot, mabag-o man ang tanan mga kaigsunan, apan aduna lang gyud dili mausab, dili mabag-o, mao ang Ginoo ug ang gugma nga na kanimo. Balikon ako mga kaigsunan, the characteristic of God's great love. Dako kay ang gugma nga ni kanato. Ang kinaiyahan ni mga kaigsunan is that His love is unconditional. His love is unmerited. His love is unending. Amen? Hallelujah. Now this truth mga kaigsunan will change the way we see life. Amen? Tungod kay pinanakadako ang gugma sa Ginoo nga ni kanato mga kaigsuunan. So kung ano na tayo mga giunahuna mga pangutana, mingon ta nga igugmaon pa ba ko sa Ginoo after all this? Yes. What we need to do mga kaigsunan, if we done things nga tanaw nato nakapasakit sa Dios tungod kay
kabuhatag dili mga butang nga wala gikaymutan sa Ginoo mga kaigsunan. Ingon pa si James, si John, 1 John 1:9, if we confess our sins, He's faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Hallelujah. Dalaygon ng Diyos. Hallelujah. Did you enjoy the message tonight mga kaigsunan about the characteristic of God's great love? Hallelujah. Now, the reason mga igsoon nga ni come up ta niadto nga idea, the characteristic of God's great love, it is because when we read and read again and again the passage mga kaigsunan nga imong gibasa ba kaha, nagyoy mo come out mga kaigsunan, mo stand out nga big idea. And then from that big idea mga kaigsunan, makita nato ang mga mo support niya ng big idea. Like for me, nakita na ko mga kaigsunan, ang great big idea is that the great love of God. And then it lead me mga igsoon to discover the characteristic of this great love of God. Verse 4, kaganina nag-ingon sa Ephesians chapter 2 verse 4, but because of His great love for us, God, who is rich in mercy. And then follow ni sun nga mga verse, and then sun nga mga verse, nakita din nato mga kaigsunan ng kinaiyahan sa iyang dakong gugma nga ni kanato. Amen. Amazing kayo mga igsuon kung labi na magtuon tas pulong sa Ginoo niya atong ma-dig up mga kaigsunan ang mga gems, mga treasures diha sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan. And it will make us, more in love with Jesus, mga igsoon. Diba? Na-in love ba kapag ayaw kang Jesus, mga igsoon, knowing that He has a great love for you and that the characteristics of this great love of God for you is that it is unconditional, it is unmerited, and it is unending. Hallelujah. Dalaygon ng Diyos. So, context matters. So, context is everything. Hallelujah. Mao nga, sa sunod nga higayon, kung magbasa ta sa itong mga Biblia, mga kaigsunan, atong paningkamutan, uban sa grasya sa Dios, nga atong tinguhaon gyud nga makuha nato ang original intent meaning sa maong passage nga atong gitun-an. Dalaygon ng Dios. Hallelujah. Salamat mga kaigsunan sa inyong pagpamati o pagtanaw mga igsoon sa atong Christian Growth Studies. Kung ano na mo yung mga pangutana mga kaigsunan, may tungod ba ka nining atong message karon, or kung na may mga pangutana nga ikalibugan mga kaigsunan, ipadala nga ni kanamo mga kaigsunan, ipadala na ay numbers sa itong screen yung makita. Pwede mo tawag, pwede mo text, mga igsoon, or pwede niyo i-message sa atong Facebook. And then atong tanawon mga kaigsunan, o uban sa tabang sa grasya sa Dios, atong tanawon ang tubag sa atong mga pangutana. Amen. Nagtuo ko mga kaigsunan nga ang tanan atong pangutana may katubagan diha sa pulong sa Ginoo. Dili sa ako, ayaw mong salig sa ako mga igsoon, kay ako gapangita pugos tubag sa pangutana diri sa pulong sa Ginoo. Amen. Dalaygon ng Dios. Og dako na mong kalipay mga igsoon nga bisan tuod og physically we are distance from each other, but pinagi nining platform sa social media mga kaigsunan. Duol gyapon kita mga igsoon, pinagi ni atong broadcast mga kaigsunan. So daghang salamat kaninyong tanan. Sa makausap pa, padayon kita nga maglantaw mga igsoon sa atong mga broadcast. Sunday we have our service mga kaigsunan nga gina-broadcast at 9 a.m. So stay tuned and pray for us mga igsoon tungod kay as we are praying for you also. Kung nasan mo yung mga hangis pagampo, you can send it to our numbers, and also you can text it sa numbers sa atong screen mga kaigsunan. So daghang salamat kini si Pastor Lloyd, o sa di pa ta magtapos mga kaigsunan, magampo ako alang kaninyo. Amahan na mo langit nun, nakuha mong pagpasalamat Lord God nga nagapadayon kami sa pagtuon sa mga pulong nga mong nakatunan, nakaplagan o Lord, o nadungagan ang mong pagtuon. Ang imo na yung gugma nga ni kanamo labing dakuha o Dios. Ug ang kinaiya nining dakong gugma nimo kanamo mao nga it is unconditional, it is unmerited, and it is unending. Lord, nining panahon sa crisis nga mangyatubang karon,
Salamat Ginoo nga magpabilin kaming maligon nga og dili matarog ug way kahadlok o Dios tungod kay ang imong gugma kanamo nagapasulabi. Dalaygon ang imong ngalan. Panalangini ang imong mga katawhan nga nagatan-aw karon o Dios nining maong broadcast. Sila nga may balatian, kakapoy, kaluyos nga mga panglawas. Lord, salamat Ginoo nga ilang maangkon ang ilang kaligon ug kaayuhan karon. Dalaygon ka. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Salamat sa imong gugma. Tanang himayat, tanang kadungganan, among ibalik pa sa dungungan na kanimo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Daghang salamat mga kaigsunan, kinis Pastor Lloyd, ug hantod sa sunod higayon. Stay blessed.